We are in the 4th day of this month of December as we honor St. John Damascene. He is the patron of mga artists, iconography. Yung icons, ang drawing nila, sa gitna, ang focus lagi sa gitna ng drawing. No? Tapos pag ninilayan nyo, pero nung unang panahon, excuse me, parang pinagbawal siya na gumawa ng ganyong klaseng artwork. Pinagbawal siya nung mga hindi Katoliko, pinutol nga yung kamay niya para hindi na siya mag-drawing, di ba? Pero the legend says, kinabit ulit yung kamay niya at nakapag-drawing siya ulit, no? And he's patron of iconography. It's a beautiful artwork and art form focusing on the center. Anong ibig sabihin ng core? Core, di ba? Yung pinaka-sentro, yung pinaka-innermost, core. It means inmost, the most intimate part. Core, basic sa loob, di ba? It is foundation. Ano ba yung pundasyon sa loob? Ano ba yung pundasyon natin, no? Ang salita ay core and corazon. Can you repeat that? Core and corazon. What is corazon? The heart. Ang core is the heart. We do not see with the eyes. We see with the heart. We do not see. But that is the foundation. Kung ano nasa core, ang kaloob-looban, no? Yung pundasyon. Pinag-uusapan natin yung pundasyon Paano natin malalaman kung matibay ang pundasyon o hindi? Paano malalaman? Kunyari, naku, masama yung panahon, bad trip, naku, sira na yung plano ko, di ba? Kasi, yung buhay mo naka-depende sa good weather or bad weather. Wedding, bumagyo, binaha, tuloy, kahit na may baha. Pero nako, iyak ako kasi, diba? No. As a matter of fact, kahit na may baha, nagmamarcha, naka-gown. Wow! Na-viral, 1 million likes. Patuloy. So do not make the weather, it is an indication kung gaano katibay yung ating core. Diba? Kunyari, naku, yung gobyerno, naku, ganun na naman, wala na naman nangyari, corruption na naman, sira na naman yung araw ko. You cannot allow the government, the corruption, and all this happening to disturb the core. Paano, di ba? Kung makita mo yung kaaway mo, naku, nangingit-git na naman ako, buwisit ito, sira na naman ang araw ko. Kasi yung core, maraming mga bagay-bagay sa labas Kung may pera ako, kung wala, may inibitahan ako, hindi dumating yung aking pinakahihintay na inibitahan, 1,000 yung inibita ko, pero yung pinakamahalaga yung isa. Pag hindi dumating yan, baliwala yung 99, di ba? Baliwala. Kasi mahalaga lang yung isa. Because the core is not stable. So, the core, alam natin yung matibay yung pundasyon. Nothing will disturb the core. And the core is nothing but the heart of Jesus in us. Pag matibay ang pundasyon, kunyari, yan, maingay, di ba? Nako! Pag matibay ang pundasyon, okay. Pag matibay ang pundasyon, pag hindi, nako, konting chismis lang. Sabihin, parang ang taba mo ngayon, nako! Sira yung araw ko. Sinabihan akong mataba. Sinabihan kang kalbo. Sira na yung araw ko. The core. Pag sinabihan ka ng ganyan at nasira yung araw mo, it is an indication na palakasin. It's a challenge. Challenge na palakasin natin yung pundasyon. Maraming sisira niyan O hindi natin kaya yung naku, taba-taba mo nga yata ngayon. Mukhang alusog-lusog mo. Pag hindi mo kaya yan, marami pang pag-uusig at bagyo na darating. Kung yun hindi mo kaya,
paano na yung mas malaking bagyo? Kung pinagmumura ka, pinagdalait ka, hinahagupit ka, many things will come. Christ had to suffer all this. Hindi na siya natinag. So, as we say, di ba, the core, the painting of icons, core, sa gitna. We focus on the core. Putulin man yung kamay mo, do it because of the purpose. The core is good. And because the core is good, I have a purpose. I'm inspired to do what is good. And not be put down. Ako, sinabihan ako, sama-sama naman ang homily mo, ang pangit-pangit naman, ang haba-haba, iksi-iksi, daming comments. I just have to try and share the good news in whatever way I can with the help of God. Remember, the core is corazon. That is our foundation. As we continue the season of Advent, we thank God for this opportunity to prepare for the coming of the Lord. Strengthen the core, Jesus Christ, in our hearts.